Isang nagkakaantok na paglalakbay papunta sa sumpaing ilog na ito. Hindi mawawala ang aliw sa kumpanya sa burdo. Tunay nga! Mga Ginoo, ang kasulukuyang kalagayan ay humihiling ng aksyon. Kailangan natin baguhin ang direksyon at daloy ng ilog upang mapabilis natin ang takbo ng barko. Ano ang iyong iminimungkahi, Ginoo? Dapat tayong maghukay ng bagong daluyan ng ilog. Pwersahin natin ang pagpagawa ng mga kriminal upang mabawasan ang gastos. Ang mga ganitong hakbang ay maaaring mag-udyok ng pag-aaklas sa mga tao. Oo, tama yan, Padre Camora. Ang mga tao ay mag-aaklas anumang mangyayari. Ano bang mga silbi ng mga paring katulad ninyo? Marahil ay kailangan ng mas mahinaong pamaraan. Paano kung bigyan natin ng insentibo ang mga lokal na gawain ng malalim na ilog? Mga pato! Baliw ka ba, Ginoo? Tutulong ang mga tao sa pagpapalalim ng ilog dahil huhukayin ng mga pato ang buhangin na naglalalim ng mga kuhol. Pato, sabi mo, isang hindi karaniwang solusyon, pero karapat dapat pag-aralan. Ang kalagyan dito sa ibaba ay napakahirap tiisin. Totoo nga. Ito ay malaking pagkakaiba sa luho sa itaas. Tama na sa pagrereklamo. Dapat na nating talakayin ang pagtatatag ng wikang akademya para sa pagtuturo ng Espanyol. Isang marangal na ideya, ngunit sa palagay ko ay hindi na ito matutupad. Magtiwala ka, Kapitan. Kailangan lang nating imungkahi ang proyektong ito sa mga prayle. Simon, payagan mo akong ipakilala si Isagani. Nang sumama si Simon sa usapan ng tatlo, may nasabing komento si Simon tungkol sa kahirapan sa probinsya ni Basilio. Nagpapabunga ito ng tensyon. Napakabustos! Walang galang ang pananalita niya! Hayaan mo siya, Isagani. Si Simon ay may mataas na impluensya at may mataas na posisyon. Napakaligaya naman sa ganitong seryosong panahon. Malungkot nga, hindi ba? Na hindi makakita ng magandang tanawin. Walang halaga ang mga tanawin kung walang alamat na kaakibat. Alamat ba yung pinag-uusapan? Meron akong nalalamang alamat. Ang alamat ng malawak na bato, isang lugar na itinuring na sagrado ng mga sinaunang tao at tahanan ng ilang espiritu. Sa panahon ng mga tulisan, nawala ang takot sa mga espiritu at ang mga kriminal ang namumuhay sa lugar. Mayroon din ang alamat ni Doña Jeronima. May minamahal siya sa Espanya na naging isang arsobispo sa Maynila. Pumunta ang babae sa kanya upang hingin ang pangako niyang pakasalan siya. Sa halip, ipinadala siya sa arsobispo upang manirahan sa isang kuweba malapit sa Ilog Pasig. Mayroon ding alamat si San Nicolas na nagligtas ng isang insect mula sa isang buwaya. Ayon sa alamat, naging bato ang buwaya nang ipanalangin ito ng insect kay San Nicolas. Habang papalapit ang barko sa lawa, nagtanong si Benzaib tungkol sa nakaraang trahedya ni Crisostomo Ibarra. Saan naganap ang nakalulungkot na pangyayari? Saan siya nabaril? Doon, Maganda pa rin na magkasama ang ama at anak na Ibarra sa ilalim ng lawa. Ang reaksyon ni Simon ay tahimik na nagdulot ng malalim na pag-iisip sa grupo. Dahil sa aking sipag at tiyaga, sapat na ang aking naipon na pera upang mapuhunan ng isang lupa. Matapos lumago ang lupa ni Cabezang Tales, nais ng mga prayle na angkinin ito. Patuloy na nagtataas ng buwis hanggang sa hindi na kayang bayaran ni Tales ang pasanin. Hindi ko tatanggapin ang ganitong kawalang katarungan.
Dadalhin ko kayo sa hukuman. Tumitindig si Tales laban sa mga pang-aapi ng mga prayle. Kahit na may hatol, akin pa rin ang lupain ito. Ngunit nang ipagbawal na ang mga baril, nawalan siya ng proteksyon at naging biktima ng mga armadong tulisan. Narinig ni Huli ang pagdukot sa kanyang ama, pero hindi niya kayang ilaan ang pantubos. Sa kanyang desperasyon, pumunta siya kay Hermana Penchang. Hindi ko na iniisip kung ano ang mangyayari sa akin. Ang gusto ko lang, ang aking ama ay maging malaya. Handa ako maging alipin mo, Hermana Penchang. Magbigay ka lang ng pera para sa pang-asa sa aking ama. Ang mga kalye ng San Diego ay naghahanda para sa Noche Buena. Ang mga malalayong salo-salo ay nagpapawi ng hanging may kasiyahan habang nagsisimula ang mga prosesyon. Saan ang iyong sidula? Siguro naiwan ko pa sa bahay, madam. Pasensya na po. Akmang nagbubunsod na ang Guardia Civil ng marahas na aksyon at sinasaktan ang kutsero. Tama na po, madam. Pasensya na po. Tama na po, madam. Pinapalaya ng Guardia Civil ang driver at patuloy silang nagmamaneho patungo sa prosesyon. Sinong, ayos ka lang ba? Ngunit isang iba pang Guardia Civil ang humaharang sa kanila. Ano to? Ikaw na naman ulit? Wala bang ilang sa kalesa mo? Pasensya na po. Pasensya na po. Kinukunan ng Guardia Civil si Sinong. Hila-hila ito palayo, habang si Basilio ay pampanglaw na nakatitig. Kawawa naman si Sinong, ngunit kailangan kong magpatuloy sa aking paglalakad. Nakarating naman si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago. Basilio anak, mabuti nga't dumating ka. Bakit? Bakit? May masamang balita akong sasabihin sa'yo. Umupo ka. Si Kabesang Tales, Ano? siya ay dinukot. Lihim na nagtungo si Basilio sa kagubatan na dating pag-aari ng pamilya Ibarra. Lumapit siya sa isang puno ng balete at tambak ng mga bato. 13 taon, talaga bang matagal na? Noong gabing iyon, nakatayo ako sa parehong lugar. Ang aking ina ay nawala dahil sa kabaliwan at hindi man lang ako nakilala. Dalawang estranghero ang tumulong sa akin sa paglibing sa aking ina sa pagkamatay niya. Tinulungan nila ako at binigyan ako ng pagkakataong magsimula ulit ng panibago. At natapos ang limas ng sandali, di ko kupit aking pinig na lumipas ng di man lang nasabi. Salamat hanggang sa huli. Si Basilio ay nakatayo sa tabi ng libingan ng kanyang ina. Nawawala siya sa kanyang malalim na pag-iisip. Biglang napansin niya ang isang silahis na papalapit. Si Basilio ay nakikipagbuno sa kanyang iniisip. Sinusubukan niyang unawain kung bakit naririto si Simoon. Napagtantuan niya na si Simoon ang estranghero na tumutulong sa kanya nang muntik siya'y mamatay. Sino ka dyan? Simon? Simon, maraming taon na nakalipas nung tinulungan mo ako. Pareho nating alam na biktima tayo dito. Biktima ng isang bulok na sistema. Ikaw lamang ang nakakaalam ng tunay kong pagkakalanlan. Ngunit tiwala akong hindi ka panganib. Sumama ka sa akin, Basilio. Magtulungan tayo sa isang panahon ng pag-aaklas at katarungan. Hindi ako makakasali sa iyong pag-aakla, Simon. Tagpuan ko na ang kasiyahan sa iyong buhay at hangad na ako manatili dito. Ngunit ang iyong panawagang Hispanisasyon ay mali. Ang pagpapatupad ng wikang Akademyang Espanyol ay magiging sanhi lamang ng paglalalim ng agwat sa atin, layo sa ating mga pinagmulan.
Mali ka dyan, Simon. Baka pag-uugnay ito sa atin sa ibang mga isla. Ibang mga tao. Tandaan mo kung paano ito nagdulot ng kamatayan ng iyong ina at kapatid. Hindi ba't naghahanap ka ng katarungan? Oo, ngunit ang iyong landas patungo sa paghiganti ay hindi makakabalik sa kanila. Malakas ang aking pagpasya, Simon. Malapit na ako sa katapusan ng aking pag-aaral at magpapakasal na. Hindi ko nais na mapanganib ang aking mayroon ngayon. Sa wakas ay araw ng Pasko at ang kapaligiran ay maligaya at malungkot. Naghanda si Huli na tuluyang maging alipin ni Hermana Penchang. Tahimik na naglilinis ang kanyang lolo na si Tata Selo, bakas sa mukha ang pag-aalala. Pasensya na po pero kailangan ko nang pumunta kay Hermana Penchang. Habang nagmamadaling lumabas si Huli, pinagmamasdan siya ni Tata Selo. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan dahil nakakalimutang batiin siya ng maligayang Pasko ng kanyang sariling apo. Ang balita ng iba't ibang kasawiang nararanasan ng pamilya ni Selo ay mabilis na kumalat sa pamamagitan ng mga tsismis ng barangay na nakakadagdag sa lungkot ni Tata Selo. Mag-iisang nakaupo ang matanda sa tahimik na bahay. Ang kanyang mga alalahanin ay mabigat sa kanyang ngayong tahimik na araw ng Pasko. Naging usap-usapan ang mga kasawian ni Tata Selo at ng kanyang pamilya. Nagkukumpulan ang mga tao at nagpapalitan ng bulungan. Ginawa ko lang ang utos sa akin dahil bawal ang baril. Sinunod ko lang ang patakaran at kinuha ang baril ni Kabesang Talis. Hindi ako maaring managot sa sumusunod na pangyayari. Wala akong ginagawang masama kay Huli o may kinalaman sa mga kasawian ng pamilya ni Tata Selo. Ang kapabayaan ni Selo sa pagtuturo kay Huli ng wastong paraan ng pagdarasal ang ugat ng kalagayan ni Huli. Sa totoo lang, kung nanatili sa bahay si Kabesang Tales at hindi nagpatrolya sa lupain, maiwasan sana niya ang pagdukot. Kasalanan niya. Habang patuloy na kumakalat ang mga tsismis sa buong barangay, bumalik si Kabesang Tales sa kanyang bahay. Tay! Tay! Asan ka? Tay! Tay! Anong nangyari? Tay! Anong nangyari? Inagaw ang lupa namin. Pinapaalis na ako sa bahay namin. Naging pipi ang aking ama. Naging alipin ang aking anak na si Huli. Oras na para maghiganti ako at mag-alsa para sa hustisya. Sa tahanan ni Kabesang Tales pumasok si Simon, dala ang mga kaso ng alahas na ipagbibili. Kabesang Tales, narinig mo ba ang chismis? Kumusta ka na? Nanatiling pahimik si Kabesang Tales at tinitignan ang mga dala ni Simon, isang mapait na paalala ng kanyang mga paghihirap. Narito ang kasangkapan ng kapangyarihan at prestihiyo. Sa pamamagitan nito, pinipilit ang respeto kahit mula sa mga matataas na opisyal. Ipagtatawanan mo ba ang mga kasawian ko? Bago pa man makakasagot si Simon, dumating na ang ibang mamimili. Isang maliit na diamante lamang ang kailangan para palayain si Huli sa pagiging alipin at tustusan ang tatay ko hanggang sa wakas ng kanyang mga araw. Tales, maaari kitang tulungan. Ipakita mo sa akin ang iyong ari-arian at baka meron akong maibigay sa iyo. Mayroon akong kwintas sa aking anak. Sigurado ako ibinigay ko kay Maria Clara ang pintas na iyon. Pero paano niya ito nakuha? Magkano ang gusto mo para dito? Handa akong magbayad ng malaki. Pinili ni Huli na maging katulong ni Hermana Penchang kaysa ipagbili ang kwintas na ito. Mas mabuti na sanggunuin ko muna siya. Lumabas si Tales upang puntahin si Huli. Ngunit nakatagpo siya ng mga taong walang konsensyang tinatawanan siya dahil sa lupa na kanilang ninakaw sa kanya. Si Tales na puno ng galit,
Sinusundan ng mga lalaki sa halip na salubungin si Huli. Kinabukasan, nawawala si Kabesang Tales at ang baril ni Simeon. Pero may iniwang liham at kasama ang kwintas ni Huli. Mukhang nakakaintriga talaga ang taong iyon. Siya ay may integridad at katarungan at isang taong sumusunod talaga sa kanyang mga pangako.